Ngayong araw, makakasama natin ang ahensyang nangunguna sa pagtataguyod ng kalusugan ng bawat Pilipino, ang Department of Health. Tinitiyak ng DOH na may matibay at maaasahang sistema ng kalusugan ng bansa mula sa pag-iwas sa sakit, pagtugon sa mga emergency, hanggang sa pagpapalakas ng serbisyong medikal sa mga komunidad. Alamin natin ang accomplishments ng DOH noong taong 2025 at ang mga estratehiya at programang inihahanda nila ngayong taong 2026 para mapalawak ang serbisyong pangkalusugan at mapanatili ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kasama natin ngayong araw si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Secretary, magandang tanghali po at Happy New Year. Magandang tanghali, Joey. Magandang tanghali, Gerald. Magandang tanghali sa lahat ng mga taga-subaybay. Sir, una sa lahat po, unahin natin yung achievements ng DOH pagdating po sa kalusugan. Ano po yung naging papel at maipagmamalaki po ng DOH sa pagpapatupad ng universal health coverage noong 2025? Ayan, siyempre, yung ating utos ng ating Pangulo, maging bayad na ang bill ng ating mga kababayan na na-ospital sa DOH Basic or Ward Accommodation. Dahil dito, nagsilbi na kami, nagpa-discharge na kami, nakauwi sa mga ospital, 82 hospitals ng DOH, 1,078,000 patients na. At lahat sila, zero balance billing o bayad na bill niya. So, ang nagagawa po ng pamahalaan nito at ng kagawaran ng kalusugan sapagkat about 30% ng hospital bill nila sagot ng reimbursement ng PhilHealth, yung ating insurance. Another 30% sagot dun sa very controversial na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients or the MAIPIP program na nakalodge sa Department of Health budget. At pang 40% naman will be the MOOE, yung operating expense na inilalaan kada taon sa ating mga ospital. And of course, ang ating mga doktor may sweldo na yan, mga nurse may sweldo na yan from the PS or personal services. With that, nagagawa naming libre at ito lang isang araw, dumalaw ako sa NKTI at may isang patient doon na cancer patient na operahan siya, high-end surgery, yung laparoscopic radical nephrectomy, tinanggal yung kidney niya dahil may cancer. Almost 250,000 ang bill niya. Nung sa private, sinisingil siya ng 500,000. So, pumunta siya, pumila lang siya sa outpatient ng NKTI, na-admit siya at pinauwi na siya kahapon. At zero ang bill niya. Tuwan-tuwa siya. Sek, paano naman po napabuti ang health services sa bansa mula sa public and private partnerships noong 2025? Well, ang biggest public-private partnership natin na mekanismo ay ang pagbayad ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. So because of that, dahil meron na tayong Universal Healthcare Act at bawat Pilipino, miyembro ng PhilHealth, ang ginawa namin, pinataas namin ang mga benepisyo ng PhilHealth by almost 80%. In fact, yung sa dialysis, tinaas namin ng 6,350 kada sesyon ng dialysis from 2,500 lang, Cheryl and Joey. And because of that, zero na rin ang binabayaran ng mga nagda-dialysis. In fact, because of that, ang balita sa akin, itong mga private dialysis center, nagdagdag pa ng mga dialysis machine kasi kaya na nilang gamutin lahat ng may kidney failure. Nagtaas din kami ng benefit package sa tinatawag na coronary angiogram, yung sa pag nagkaroon ng atake sa puso, 500,000 plus bawat kaso ng acute MI or yung heart attack. And pag ikaw na angiogram, sasagutin ng PhilHealth up to 500 plus thousand. And because of that, nagbibili itong mga private hospital ng angiography machine. Ang kwento nga sa akin, doon sa isang malaking private hospital dyan sa Mandaluyong, kahit jeepney driver na inatake sa puso, sinasalang na rin sa tinatawag na PCI, percutaneous coronary intervention, na mahal, babayaran mo milyon. Ito, sagot na rin ng ating mga private hospital. So, mula dito, nagkakaroon ng parang partnership between the private sector. Pero marami pa kaming ibang pamamaraan ng partnerships with the private sector, from dialysis center to hospitals at iba pang mga gamot, pati yung pag-deliver ng mga medicine sa mga kababayan at saka laboratorio. Ang maganda dito
kaakibay namin yung Private Sector Advisory Council na nagpupulong kami almost kada buwan with the President para idiskusyon namin yung iba't ibang pamamaraan para mapamura ang gamot, mapamura ang healthcare para sa mga Pilipino. Sec, nung 2025 din, inilunsad po ng DOH kasama ang UNICEF at iba pang ahensya yung isang digital app po para ma-digitize yung immunization records ng mga bata. Paano po ito nakatulong sa mas epektibong pag-track po sa mga bakuna at pati po yung immunization program po ng ating pamahalaan? Yan, ang immunization ang isa sa pinaka-importanting public health mechanism kasi we have 16 diseases na preventable. At lahat niyan, binibili ng pamahalaan ng bakuna. Ang problema namin, na ibibigay yung first dose, pero napansin namin, hindi nakakabalik yung nanay for the second and third dose. With the development of this app through the phone, ay madali nang mapapaalalahanan yung ating mga mother. Uy, time na po nung second dose ng inyong anak at pwede na kayong bumalik dun sa center para makuha yung second and third dose, yung mga booster shot ng mga iba't ibang sakit. And because of that, I'm sure makukumpleto natin yung pagtaas ng tinatabang na numero ng fully immunized children. Ito ring digitalization din, magandang tool ito kasi mahirap dati, hahanap ka pa ng barangay health worker, nakilala niya lahat ng pamilya. Ito, with this app, walang maiiwanan. So yan ang maganda dito sa using digital tools para mapalawak yung mga batang fully immunized at hindi mamatay dahil sa mga preventable na sakit at mabawasan yung tinatawag nating zero-dose children, mga batang hindi nakatanggap na kahit na isang bakuna lang. So very important itong app na to, and we like to thank UNICEF for helping us develop this app. Sek, sa ilalim naman po ng Philippine Strategic TB Elimination Plan Phase 2, layo ng DOH na mas maraming Pilipino pa ang ma-screen para sa TB bago ang 2026. Ano na po ang update sa planong ito at paano nito pinapalakas ang TB response ng bansa? Ayan, isa sa utos din ng ating presidente. Nung natalaga niya ako noong 2023, tinatanong niya bakit tayo nasa top 4 of TB cases in the world. And true enough, tayo nga ang nandiyan sa top cases of new TB cases diagnosed sa mundo, no? At kasama natin dyan Indonesia, ang China, ang India, Pakistan, Nigeria, yan yung mga bansang matataas. At globally, sabi, pababain natin ang numero ng may TB pag na-target natin itong mga high-burden countries like the Philippines. Ang ginagamit namin pamamaraan dyan, yung X-ray. Meron kaming ginagamit ngayon, yung ultra-portable X-ray. Size lang siya ng parang camera na malaki. Tapos may tripod. Nadadala namin siya sa pinakamalalayong lugar at hindi mo kailangan ng very specialized treatment. Kahit sa banyo lang or sa open air. Basta walang taong malapit, we can take the X-ray and from the X-ray, pwede namin kunan ng sample. Wari, positive yung X-ray. Pwede rin kunan ng sample using molecular testing. Yan yung mga tinatawag na Gene Expert at yung TrueNut. Ito yung mga test modalities. Ngayon, ginamit din natin to nung COVID eh. Molecular testing na ang TB ngayon. At pag na-diagnose natin silang TB, libre ang kanilang medicines. Matagal lang ang gamutan ng TB, 9 months. No? So, sinisigurado natin yan, nabibigyan sila ng supply ng TB meds para hindi na siya kakalat. Maliban doon, pag nahanap nyo na yung may TB, hahanapin nyo rin sa bahay yung mga kasamahan. Baka walang nararamdaman, pag in-x-ray mo, meron din. So we look for the close contacts and we do TB preventive treatment. So bibigyan din ng gamot yung kasamahan sa bahay para hindi na kumalat. So with that, ang hope namin mapababa talaga ang cases of TB. Ang isa pang programa namin sa TB, pinalalakas namin ng nutrition. Na-discover na ang mga taong malnourished or mahina ang katawan, mas mahina ang resistensya against tuberculosis. So, kaakibat nitong programa nito, ang very good nutrition program to increase immunity ng mga Pilipino against tuberculosis. At pangatlo, nakita namin na pag nakaka-diagnose kami ng TB, nadadiagnose din namin na meron din pala silang concomitant HIV.
So, ganun. And vice versa. Yung na-diagnose na HIV, ang kinamamatay usually ay tuberculosis or TB. So, yung dalawa pinagsama ko as priority. So, testing din yun. Increase the testing of cases. Pag na-test mo sila sa HIV, tinetest namin yung x-ray and vice versa. Pag na-diagnose sila ng TB, itetest namin o opera namin ng test para sa HIV. With that, dalawa yung tatamaan nating sakit, TB at HIV. And ako, I'm sure, kayang-kaya nating maayos ito. Ang isa pang tutulong dito sa tingin ko because TB is a social disease. And nung wala pang mga gamot sa TB, ang solusyon dyan, ilalagay ka sa sanitarium or sa lugar na madaming ere. Tayo, ang problema natin sa urban areas, sa isang household, usually 3 pamilya. Diba? Kaya siksikan. Kaya nga dumami ito nung time ng COVID. Nung time ng COVID, nag-lockdown tayo. Walang pasok, walang trabaho. Magkakasama sila sa maliit na barong-barong. Kaya nagkahawahan. So very important na magkaroon din ng magandang house. Sek, saan-saan pong mga underserved areas ang tinutukan ng DOH noong 2025 para po ma-upgrade yung facilities o yung equipment? Alright, well, all the 82 provinces, tinutukan natin. Pero meron tayong geographically isolated areas. Tinutukan din natin yung mga health centers dyan. But ang significant na nagawa ko is that pinalabas ko yung mga family and community medicine at nag-establish kami ng tinatawag na bukas centers. Ano yung bukas? Ito yung bagong urgent care and ambulatory services center. So nirepurpose namin yung mga existing district hospital or super health center at kinonvert namin siya into ambulatory care. Yung ambulatory care, pareho din ang ospital yon, alisin mo lang yung mga kama. So no hospitalization, uuwi din sila. So nag-o-open yung aming bukas centers from 6 a.m. to 10 p.m. Dalawang shift ng nurse at doktor kami. At may urgent care. So pag mag-emergency ka, or may konsulta ka lang, hindi mo na kailangan makipagsiksikan doon sa mga malalaking ospital na kung pipila ka, another 1 to 2 hours to travel there. Tapos maghapon ka maghihintay doon. Eh kung empleyado ka, wala kang kita that whole day. So dito sa sistema ng bukas, nakakapagpatingin sila before 8, 9 p.m., 9 a.m. Nakakapasok pa sila. At pag umuwi sila gabi, may sakit anak nila, pwede rin magkonsulta, may doktor pa doon sa bukas. I now have 60 of these bukas centers all over the Philippines. At ang nagpapatakbo yung aking mga hospital director. In fact, yung unang tinayo namin, meron ng, anong tawag dito? CT scan. So, kompleto yan ng yung mga test na gusto nyong nakukuha. Chemistry, ultrasound, x-ray, CT scan. Meron tayo niyan sa mga iba't ibang bukas center. So, inilapit natin sa community. Tricycle na lang, lakad na lang. You'll get all the services you get. Ngayon, kung kailangan mo ma-hospital, ay talagang dadalhin ka pa ng ambulansya namin para ma-admit dun sa ospital. So nagawa namin ng solusyon yung problema ng access to healthcare para sa ating mga kababayan. Sek, nabanggit nyo nga, meron ng 60 bukas centers. May plano po ba na dagdagan pa ito this year? Yes, for the 2025, meron tayong kinoconstruct na 31. So ito yung nakakuha lang ng lote, pero kami ay nagpapondo ng another 31. So pag meron pa akong tinitingnan na gusto kong ma-convert to bukas centers, nakakita ako ng 312 super health centers na natapos na namin at na-turn over na sa mga LGU, pero hindi pa nila napapatakbo dahil wala silang personnel. So kung yung LGU willing to have a contract with us, patakbuhin na namin, we can run it like a mini bukas. Kasi yung super health center, 2 stories yun, may laboratory sa taas, may x-ray, pwede talagang i-convert siya into a bukas center. So yan ang isang tinitingnan namin. And when I announced this on the news, ay yung private sector gusto rin makipag-PPP. So nababalik tayo doon. Sabi nila, kami na magpapatakbo niyan kasi
meron namang benefit package sa primary care. Yung yakap ng PhilHealth at yung gamot package. So ang feeling nila mukhang sustainable ito. So yun ang sinasabi ko na ang PhilHealth ang pinakamalaking PPP driver sa atin. So I'm hoping pumayag yung ibang mga local chief executive. Kung hindi naman nila mapatakbo, turn over na lang sa amin. I'll look for the people that can run with them and then operate this as a clinics for all our citizens. Sek, ano naman po yung naging hakbang ng DOH para mas mapabuti po ang kalagayan ng ating healthcare workforce? Ayan ang magandang tanong, no? Marami sa ating mga kababayang health workers na pa-pirate at hina-hire sa ibang bansa, yung mga nurses, mga doktor. So, nakaisip kami na yung mga doktor, bigyan natin ng scholarship. So, yung aming Doctor to the Barrios program, may scholarship na libre yan, nakakapag-master sila. And then, hopefully, babayaran nila yun back. Yung mga SUCs na nagtayo ng medical school, more than 22 na yung natayo. Magbabayad sila, they will serve government para hindi muna sila umalis. So yung return service agreement. Tapos yung nursing, pinaplano ko, na-i-increase na natin yung salaries ng nurses. Mataas na. I'm planning to give more benefits. Yung housing, for example, ang DBM nagbigay sa amin ng 7,000 na for HMO and their private health insurance para magamit nila. And then nagdadagdag din kami ng career development sa kanila para makadevelop tayo ng mga masters sa nursing and magstay na sila, i-career path, hindi na siguro aalis yan, lalo na kung may mga career path na sila. Sec, pinagtibay din ng Department of Health yung disease surveillance planning. So paano po ito nakatulong sa pagtukoy po at pagresponde po sa mga sakit sa lokal na lugar? So yung tinatawag naming Epidemiology Bureau ng Department of Health, yun yung ating equivalent ng CDC sa Amerika. Ito yung nagbabantay ng mga sakit. In fact, may na-pick up kaming mga outbreak sa Siquijor Island, natulungan namin yung outbreak doon ng mga sakit. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng measles outbreak. Siyempre, na-inform kami at nagawa namin ng necessary outbreak investigation at outbreak response. And because of that, hindi na kakalat yung sakit sa ibang parte ng Pilipinas. Very important ang role ng ating disease surveillance. Ito yung mga disease detectives nila. Yung lepto, pagka nagkaroon ng bagyo, sila nakaka-record na dumadami na yung lepto cases. Pag tag-ulan, yung dengue, sila nagsasabi sa amin, saan sa Pilipinas yung maraming dengue cases para mapuntahan namin, mag-fogging kami, ma-eliminate yung vector or yung lamok para mabawasan yung mga batang nagkakadengue. So malaking tulong talaga sa HIV, sa TB, sila din ang tumutulong ng ating monitoring. At nitong nakaraang Pasko, siyempre, minonitor natin yung mga natake sa puso, yung mga na-stroke, yung mga sa paputok, at yung road safety, yung mga nagmamaneho ng motorsiklo nakainom. So minomonitor natin yan para ma-prevent natin at maayos natin yung kanilang emergency care. So malaking tulong yung ating Epidemiology Bureau. Sek, isa po sa mga highlight ng 2025, hindi lang sa DOH kundi sa buong bansa, yung pong pagpili sa inyo bilang Pangulo sa 78th session ng World Health Assembly ngayong taon. Paano po ito nakakatulong sa ating bansa? Alam niyo ba kung ano yung World Health Assembly? Ito yung pulong kada taon sa Geneva, Switzerland, ng 194 Ministers of Health. So nagpupulong sila doon at nag-i-elect sila ng Pangulo. At ako yung naging na-elect na Pangulo, kauna-unahang Pilipino. So 30 na kami naging Secretary of Health ng Pilipinas. Wala pa pong na-elect. Tayo pa lang ang unang beses na naging Pangulo ng World Health Assembly. At yung term na yan hanggang sa May of next year. So kung may emergency pa at may meeting, tayo uli ang magpe-preside niyan. Pero malaking bagay yon kasi significant na ipasa noong World Health Assembly na ako yung president, yung pandemic agreement. Ito yung walang iwanan. Ito yung naging usapan na, naalala nyo nung nag-COVID-19, kanya-kanyang bili ng bakuna, kanya-kanyang, di ba? Tayo, pumipila tayo, nagpapalimos tayo ng bakuna. But now, nagkausapan na sa pandemic agreement na walang iwanan. Kahit mga mahihirap na bansa, middle income na bansa, tutulungan. Ang malaking bagay na nangyari dito, nakita natin na ang World Health Assembly, 194 countries yan.
karamihan yan, 80% ay middle income or low income country. 20% lang ang mayayaman. For many years, lagi pong yung mga mayayamang bansa ang namumuno. So for the first time, tayo yung majority at napili. At nakita nga nila, yung ating mga sinusolusyon sa kalusugan sa Pilipinas ay posibleng gawin din sa mga low income countries. So nagita yung modelo at nagita yung sikat dahil tayo yung namimigay ng very competent nurses and doctors sa iba't ibang bansa, kahit sa mga mayayamang bansa. So talagang significant pala ang role natin. Ang tawag nga nila ngayon dyan sa na-discover ko tinatawag nating health diplomacy ng Pilipinas. Tayo ay may soft power kasi magagaling ang doktor natin, magagaling ang nurse natin. Hinihingi, it's in demand. Sabi nga sa akin ni President BBM, bakit ba Secretary Bosa every time may world meeting ako, bumubulong sa akin yung ibang world leader, can you send me nurses? So talagang highly respected ang Filipino nurses. And with that, gagamitin ko siya to get leverage. So may mga bansang nagbibigay na sa atin ng scholarship para kung kumuha sila ng nurses, may mga batang matitrain pa tayo. Pangalawa, yung iba nagbibigay naman ng grants like Germany, nagbibigay sila ng mga grants sa atin to help improve our health system. So walang iwanan. Kinukuha nila ang nurse natin pero tinutulungan din tayo. So yun ang maganda. We're getting parang quid pro quo from the other countries. So malaking tulungan yan. Pati pandemic, nabigyan tayo ng $25 million. Itong global presence ng Philippines sa international health scene, bumabalik ito bilang pera and aid. From soft loans to grants, yung World Bank, pinautang ako ng $400 million para dun sa mga, sabi nating, geographically isolated and disadvantaged areas. Tatayo tayo ng mga health centers doon na modern para sa ating mga kababayan. Hindi na dadalhin sa Manila or Cebu yung mga laboratory test nila pag nagpandemya uli. Gagamitin ko siya sa TB. Tapos, yung pandemic agreement, binigyan tayo ng grant. Yung ADB, nagbigay din sa atin ng loans para i-modernize yung mga specialty centers naman. So, because of this presence natin sa globe, nakikita nila na importante ang Pilipinas. We are an important player and leader in health sa buong mundo. So, nagka-voice tayo, nagka-boses ang Pilipinas. Nabanggit niyo, Sec, yung grant ng World Bank para magamit po sa pagtatayo ng mga health center at nabanggit niyo rin kanina yung pagbubukas ng bukas centers. Yes. Masasabi niyo po ba mas na ipapaabot sa marginalized sector at sa geographically isolated areas ang tulong medikal ng gobyerno ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yes, tama yun. Kasi yung ang tawag dun sa program na yun, Health System Resiliency Project, pumili kami ng 17 na probinsya, 17 na lalawigan at hinanap yung malalayong lugar na walang doktor, walang mga center. At doon itatayo using the World Bank money. 4-year project ito, $400 million na tulong ito. At makakapagpatayo tayo ng modern facilities sa pinaka-remote areas, 257 sites ito. So malaking tulong ito sa ating mga kababayan na hirap pumunta doon sa ating mga regional medical center sa mga syudad, di ba? Kasi bibiyahe pa sila. So nilalapit talaga natin at inaano natin yung universal health coverage na buong Pilipino merong access sa quality healthcare para meron tayong health equity. Sec, ano naman po yung epekto ng mga kolaborasyon ng DOH sa iba pang ahensya at international partners sa pagpapalakas ng public health system ngayong taon? So ang ginawa ko, kasi madaming tumutulong sa ating international partners. Nandiyan ang JICA, ang COICA, yung US State Department, yung European Union, nandiyan din yung UNICEF, WHO, at iba pang mga bansa na tumutulong sa palawigin yung kanya-kanyang issue, no? Ang bawat sa kanila may tinututukan. Ang ginawa ko, nagpulong ako ng tinatawag na International Development Partners Council. Naggawa kami ng konseho, ipinipresenta ko ang ginagawa ng Department of Health sa budget na binibigay ng ating Pangulo at alam mo, third highest budget na ang kalusugan para hindi nagduduplicate. So pag ito ang ginagawa namin, sabi namin, dito namin kakulangan ito sa mga parting ito, sa kabataan, sa matatanda,
matatanda. At yung mga bansa na merong i-offer, alam nila. So nag-a-align kami. So with the development of the international development partners, tulong-tulong kami. And for the first time last year, nag-partner yung US, Japan, and Korea to help in primary care sa BARM region. So first time ito. Usually itong mga development partners, kanya-kanya to eh. May sarili silang donor-driven projects. Sila nagdi-decide kung saan sila pupunta, kung saan. Ngayon, nagtulong-tulong sila kasi sabi ko, dito kailangan ng primary care sa BARM kasi hindi na-develop ito kasi post-conflict siya. So tutulong sila at ngayon, yan ang proyektong tinutuloy-tuloy dyan. Sek, ano yung mga masasabi niyong naging pangunahing hamon ng DOH nung nakaraang taon? Ay, sunod-sunod na mga emergency. Meron tayong volcanic eruption, meron tayong earthquake, tapos sunod-sunod na bagyo. At talagang na-test yung aming mga health workers kasi dinideploy din natin yan. Yung nagka-earthquake sa Cebu, sa Bogo, siyempre, naubos yung mga bahay nila. Pinakamarami tayong casualty doon. Yung bagyong Tinyo, mataas yung baha. Talagang sinuyod yung mga parte ng mga bahay dyan sa Metro Cebu, Talisay, iba pang parte. At kasama namin si Presidente, pumupunta kaagad doon. Kaya nakakapagod rin eh, masipag yung Presidente. Basta may bagyo, may earthquake, nando doon. Kasama ako sa DSWD, si DPWH. So kami yung mga nagre-responde at nagbibigay kami ng mga gamot, doktor. So meron kaming services kaagad kasama ng aming mga doctor to the barrios. Meron kasi kami, Joey, ng National Health Workforce Support System. Ito yung mga doktor, nurse, nutritionist, midwife na dinideploy namin sa mga LGU. So ito yung ginagamit namin pag nagkaroon ng evacuation center dahil sa baha, sa bagyo, at ito yung dinadala namin doon. So every time nagkaroon ng evacuation center ang DSWD or lokal na pamahalaan, may clinic kami doon. May doktor, may gamot. Meron kaming gamot para sa mga wash, yung water, sanitation, and hygiene, yung mga chlorine tablets kasi usually nasisira yung water supply. So pagka wala kang safe drinking water or potable water, magkakaroon ng epidemic ng pagtatae, cholera. So we prevent that by providing jerry cans with the chlorine tablets na hinahalo doon. Per family yon for safety. And then nagbabakuna rin kami. Pagka yung evacuation center, maraming bata. Pag nagsama-sama kasi yan, isang bata lang magkaroon ng measles or ubo. Kaalat lahat yan. Kasi pag napuntahan nyo na siguro yung evacuation center, kung minsan siksikan. So nagbabakuna kaagad kami. Kasi doon nasasama yung mga batang walang bakuna in one evacuation center. So we try to prevent those outbreaks. And of course, nutrition. Yung sa mga evacuation center, siyempre, pag may mga bata dyan na moderately malnourished, undernourished na sila, tapos dinala mo pa sa evacuation center na medyo kulang din sa pagkain, binabantayan namin yon to make sure hindi maging severely malnourished yung moderately malnourished. At yung severely, magamot na kaagad sila, madala sa ospital para mabigyan ng tamang nutrition. And then most important, dito sa lahat ng disaster na napuntahan ko kasama ni BBM, psychosocial mental health support. Pinaka yung mawalan ka ng bahay, mamatayan ka ng kamag-anak, masira lahat ng iyong pananim or hanap buhay, di ba? Kung ikaw yung only income mo, source, nasira ng bagyo or ng earthquake or ng bulkan, ang mental health issue very heavy. And then nagpo-provide talaga kami ng mental health services. May psychological first aid para dun sa kaya naman, pero yung mga talagang walang babalikan na bahay, namatayan, mas mahaba yung grieving nila, anxiety, depression, tinututukan na namin ng mga psychologists and psychiatrists to help support yung kanilang mental health. So, tulong-tulong kami with the other agencies, housing, DSUD, with DSWD na nagbibigay ng ayuda, pagkain, yung daily needs kasi DSWD yan, yung food pack nila, tapos yung medicines sa Department of Health. So, kami, parang whole of government approach dito sa mga disaster. So, very challenging yan. In fact, parang hirap na hirap kami kasi kasabay nitong mga emergency, hindi naman nababawasan ng pasyente sa ospital. Tuloy-tuloy pa rin yung regular na nagkakasakit. Tuloy-tuloy pa rin yung mga nanganganak. Tuloy-tuloy pa rin yung kailangan maoperahan. So, yan ang mga challenges namin. And then, of course, andyan yung mga iba't ibang challenges ng
tawag na dito, financing sa healthcare, di ba? Alam nyo naman, kahit anong ganda ng gawin natin, kulang pa rin lagi. Nandiyan pa rin yung mga nagre-reklamo, malaki ang gastos, hirap sila, kasi hindi naman lahat covered pa eh. So, meron talagang out of pocket or gastos ang ating mga kababayan. Yan ang pinakamalaking challenge ko sa UHC. Kung paano mapababa yung out of pocket expenses ng bawat Pilipino. Malaki na binaba. Actually, sabi natin mga 60% yan eh. Ngayon, nasa 44% na lang sa studies ng Philippine Institute for Development Studies. Gusto ko sana bumabayan to 30 to 20% lang yung out of pocket. That will help the individual employees, yung mga day-to-day wage earners. Kasi ngayon, the number one cause of bankruptcy of any Filipino family, yung may magkakasakit na isa, miyembro ng pamilya, na catastrophic, magka-cancer, magka-heart attack, ma-stroke, ma-dialysis, ubus yung pera. Tapos, yung mga bata, walang pagkain, hindi makapasok sa eskwela. So, very important na in the program of BBM, ma-implement talaga natin yung financial risk protection. Yung lahat matulungan ng PhilHealth para pag nagkasakit ng Pilipino, tuloy ang trabaho, tuloy ang pang-upa ng bahay, hindi ka magiging bankrupt just because nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya. Sek, paano naman po hinarap ng DOH yung kakulangan sa healthcare workers sa bansa at pati na rin po yung kakulangan din sa mga kagamitan? Ayan, so ang maganda ngayon, yung budget natin mataas na. So yung sa kagamitan, unti-unting dumadami na ang mga nabibili nating mga equipment. At in fact, ang sabi nga sa akin ng ibang private hospitals sa Cebu, sabi nila, aminado na kami, mas magaganda na equipment ng mga DOH hospitals. So that's because of the funding coming from sin taxes of tobacco and alcohol. So yun sa equipment. Ang mabigat talaga yung kakulangan sa personnel. Kasi nga, sabi nga, kompleto equipment mo, pero pagpunta mo sa ospital na DOH, siguro isang nurse, nasa 15 ang binabantayan niyang pasyente. Ang ideal, mga 5 lang. So, triple ito sa ratio. So, ito, kailangan namin ng mga tumutulong na assistant. Kaya nga may bantay. Kung minsan sa government, pag na-admit ka, kailangan may bantay. Kasi nga, yung tumutulong ka dun sa nurse na nag-aalaga. So, ito ang inaaral ko. I'm talking with TESDA. Ang TESDA gumagawa ng mga kurso para magkaroon yung para nurse assistant, meron din doon sa medtech lab assistant, mga technical vocational courses na to assist yung mga licensed medtech, licensed nurses. Ganun din sa FDA. Nag-trial kami ng mga pharmacists kasi ang batas ng pharmacy, isang butika, isang pharmacist. So may trial kami ngayon, yung sandbox na isang pharmacist, 3 butika ang pwede niyang i-maintain. Basta they're in a certain radius of kilometers. This is to expand access to medicine. So yan ang isang pinakamabigat na problema. And of course, gusto ko maengganyo karamihan ng kabataan na pumasok sa health courses. Madami yan, from nursing, medical technology, physical therapy. Kasi nga, malakas yung egress ng ating mga kababayan. Ang lalaki ng sweldo kasi nila sa ibang bansa. So either itaas natin ang sweldo nila, gandahan ang benepisyo, or kumuha pa tayo ng maraming bata na mag-aaral dito. Kalaban ko kasi yung mga sikat na industry like IT. Yan, mga IT, AI, syempre, doon pumupunta yung ating mga kabataan. So, we need to attract them to healthcare and give better opportunities, incentives, para hindi naman kapos ang ating mga health hospital facilities ng Department of Health at pati local government and private hospitals. Sek, nung minsang nag-guest kayo dito nung 2025, meron kayong nilinaw about certain piece of news na kumakalat noon tungkol po sa influenza-like illness. So, paano po hinarap ng Department of Health yung ganong klaseng misinformation at disinformation noong 2025? So, ang maganda dito, yung aking Health Promotion Bureau ay nagtalaga na ng weekly show. Meron kaming weekly show sa isang istasyon, yung Pinasigla. At dito namin na diretso, galing sa akin, lumalabas ako dito, nabibigay namin ng tama at correct na information sa iba't ibang parte. Kasi sa social media, maraming unverifiable na misinformation, disinformation. At yung mas mali pa, yung pa ang mas malakas kumalat. Yun ang
kiniklik at share kasi ng mga tao, pagka natakot sila, yun ang click and share. Pero yung tama, from the reputable doctors, kaya dun sa palabas ko, nag-guest ako ng mga espesyalista ko dun sa mga heart center, lung center, para ipaliwanag itong mga, lalo na kung may bago na namang misinformation na lumalabas, kagaya ng influenza-like illness na akala nila dahil doon, kaya ano pa ang DepEd no, nagsara pa ng eskwela, nagsara pa sila ng eskwela, kaya nagkalituan. Yung pala, para lang ma-renovate, ay basta iba ang rason. So, very important na the right information sa health. So may bureau kami, yung Health Promotion Bureau. Yan talaga nakatalaga sa batas yan. 1% of the health budget should be dedicated on health promotion. At dito, importante na lahat ng tao maging health literate. Lahat ng Pilipino. Maraming Pilipino hindi literate about their health. From their diet, to their exercise, to how to prevent infectious diseases. So with that money, we hope, from sin taxes din to, we hope more Filipinos will be enlightened, more kids matututo to discern kung ano ang totoo at ano ang disinformation. Sek, paano naman po tinugunan ng DOH ang mga issue sa access sa healthcare sa mga malalayong lugar? Masasabi po ba natin na mas accessible na po ito sa kanila ngayon? Ayan. So, meron akong programa naman, tinatawag kong Purok Kalusugan. Itong Purok Kalusugan, na-inspire ito ng isang project ni First Lady, yung Lab for All. Si First Lady kasi, inaaya niya lahat ng mga private sector, government agency, sumasama sa kanya sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ino-offer lahat ng services for free. So sabi ko sa mga regional director, gagawa din tayo ng ganyan, mini Lab for All. At ang tinawag ko sa kanya, Purok Kalusugan. So yung regional director, in charge siya sa mga 5-6 na probinsya, sasama niya lahat ng mga services from the DOH, yung FDA, yung PITAC, Traditional and Alternative Healthcare, yung ospital, at dinadala namin doon sa isang komunidad, sa isang munisipyo, isang purok, isang barangay, nakiki-coordinate kami sa purok leader. So nagkakaroon ng laboratory testing, yung pupunta pa sila sa ospital para dinadala na namin doon, yung x-ray para sa TB. So ito yung Purok Kalusugan. Almost 4,000 barangays na ang napuntahan namin at very successful siya. So palalawakin pa namin ito. Kapartner ito nung bukas. Kasi pagka natingnan ka na sa Purok, pwede ka magpunta doon sa pinakamalapit na bukas na ina-align namin. So we're doing the whole gamut of the continuum of healthcare, from primary care, which is yun sa Purok Kalusugan, and then very important yung initial laboratory dun sa bukas, and hospitalization sa ating mga big hospitals, and then specialty center for the specialty. So ano siya, duktong-duktong siya, chain of healthcare to. So binibigyan natin ng emphasis yung primary healthcare na palagay ko humina dahil sa devolution of healthcare. Kasi yung mga ibang local chief executive, pag hindi sila emphasis on health, agriculture gusto nila, trabaho, bumabagsak yung primary healthcare sa lugar. Nabiktima kami ng devolution or decentralization. Yung mahihirap na probinsya, hindi natututukan yung primary. So, sabi ko, sasabay tayo sa kanila ngayon. Hindi naman bawal tulungan yung nahihirapan. So yan ang bago ko, yung Purok Kalusugan. Wala pang Secretary of Health na gumawa niyan. Lahat humihinto sa region at hinahayaan na lang ng governor or yung mayor patakbuhin yung primary. Sabi ko, hindi. Sali tayo sa kanila at tulungan natin sila. Dahil dun sa programang Lab for All, na-realize ko, importante mag-partner ang national at local. Sek, ano po yung mga tututukan natin ngayong taon? Kasi kanina nabanggit nyo na gusto talaga natin pababain yung out-of-pocket expense ng ating mga kababayan patungkol po sa mga isyong medikal, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ano po yung tututukan natin para mapalawak pa yung universal healthcare coverage ngayong 2026? So, last year, itong taon na to, 2025, pinamandato ng ating presidente yung zero balance billing.
sa DOH Hospital. Ang plano ko sa 2026, maisama ko na rin yung level 3 at level 2 hospitals ng local government units. Mas marami yun. Kung matulungan ko sila, gaganda lalo ang access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan na pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan, yung mga city hospital, provincial hospital. Tutulungan natin with funds from the national government. At nababalangkas naman to, ito yung tinatawag na ZBB, Zero Balance Billing Support Fund for LGUs. So parang makakadistribute ako para magawa din nila yung nagagawa ko sa DOH Hospital. Magiging malaking tulong. Ang isa pang gagawin natin, yung mga level 1 hospitals at LGU hospitals, patataasin ko pa ang mga benepisyo, iba't ibang benepisyo ng PhilHealth. Na babalangkas namin yung tinatawag na diagnosis-related group. Ito ay sistema ng pagbabayad sa may miyembro ng PhilHealth sa ospital, wherein depende yun kung anong klaseng sakit mo. Kasi wari, isang sakit, pneumonia. May pneumonia na mild, may moderate, may severe. Merong mild na merong added complication. So with all those permutations, merong na ICU, merong hindi. Babayaran ka base sa serbisyong binigay mo. Kasi yung doon sa current sistema na case rate, kung minsan talo yung ospital. Or kung ikaw ay tertiary hospital, kadalasan talo ka. Kasi sa'yo dinadala lahat ng serious. So with the new DRG system, mababayaran ng tama yung mga ospital. So ang feeling ko, mas iikot yung health money. Pangatlo, syempre yung TB na pinag-usapan natin. Tuloy-tuloy ang paglaban ko sa TB. May tatlo akong tinutok kay Presidente nung nag-meeting kami. Number 1, nutrition. Sabi ko, kailangan mawala yung 23% na stunted na batang Pilipino. Sabi ko, hindi acceptable sa akin na 23%, that's 1 in 5 kids, Cheryl, na brain stunting. Ito yung problema natin sa education. So, gusto kong matutukan. Sabi ko kay Mr. President, kung kulang budget, itong tatlo lang to ang pondohan natin. Yung tinatawag na nutrition. So, making sure zero na ang stunted na bata at lumaki na talaga ang mga batang Pilipino. Pangalawa, yung immunization. Yung immunization kasi, ang daming batang namamatay pa from bronchopneumonia. Dahil lang hindi sila nadala ng nanay nila sa bakuna. Pero meron naman tayong binibiling kompletong bakuna. So, importante lang yung proseso. Pangatlo, primary health care. So, nakita ko na kung magtutok tayo sa prevention, disease prevention, health promotion, increase the health literacy of the Filipino, mura na siya, mas makakatipid pa tayo kasi hindi ka na ma-hospital. Kagaya, Joey, number 1 cause na gastos natin ay dialysis, kidney failure. Lahat niyan, napakamahal nung dinadialysis ka araw-araw. Pero ang 80% ng mga nagdadialysis, nanggaling yan sa diabetes. Yung diabetes, pwede nating ma-prevent kung bata ka pa lang, ma-prevent ka from being obese or mahilig sa matamis at too much rice and starch. Kung ma-prevent natin ang Filipinos from getting diabetes, kukonti yung magkakaroon ng renal failure. So doon talaga tayo dapat mag-focus sa prevention, nutrition. Sa primary care, ganun din yung hypertension. Number 1 cause ng namamatay na Pilipino, heart attack at stroke. Yan, kung mababawasan natin yung nagbibigay ng gamot para sa hypertension, hindi sila mag-heart attack at stroke. At na-prove namin yan. May project kami sa Guimaras Island, sa Panay Island, at binigay ng libre, kasama ng WHO at US government, binigay ng libre yung maintenance drugs. 85% reduction in hospitalization. Sabi ko, napakaganda ng resulta niyan. Gawin na natin sa buong Pilipinas. So ito mga iba't ibang mga plano natin. Marami pa, Joey at Cheryl, pero alam mo naman, kulang ang araw, kulang ang tao, pero gagawin natin lahat yan para sa ating mga Pilipino. We're a middle-income country. The best resource natin is our human capital. Kung ang ating human capital ay hindi healthy, hindi sila makakatrabaho sa DTI, hindi sila magkakaroon ng, hindi sila makakaano sa eskwelahan, makaka-perform. So very important talaga ang health costs, health financing. Sabi nga nila, ang paggastos sa health ay investment, hindi siya expenditure. So I'm hoping magawa natin to. We have intelligent health
healthy workforce who will earn more money. Kasi nga, syempre, if they're healthy, they will create jobs, they will work, they will be productive, yayaman ang Pilipinas. Sek, malawak din po ang inyong mga paalala at panawagan pagdating po sa mental health. Paano naman po susuportahan ng DOH ang mental health initiatives ngayong 2026? Ayan, so meron na tayong tinalagang hotlines, ano? Yung 1553. Ito yung hotline ng National Center for Mental Health. Meron din kaming ginawang Lusog Isip app for the youth. Binasa na namin to sa DepEd. So DepEd ginagawa yan. At tuloy-tuloy, recently nag-sign ako ng administrative order making community-based mental health care. So dati nung araw, pagka medyo may mental problem ka, ilalagay ka sa institution. Ngayon, baliktad na, magaganda na yung mga gamot. Pwede na ang community-based. Ang kailangan natin, magagaling na psychologist, psychiatrist that can monitor the patient. So basta nabibigay yung gamot, it's community-based, nasa bahay ka, we will be able to function well. So ito yung mga focus ko, community-based healthcare, tapos yung mga app, yung mga helplines sa telepono, kasama natin dyan. At ang pinaka-importante dito, tutukan talaga yung youth. Because I discovered ang biggest mental health issues natin are our adolescents and young people. So matutukan namin sa school with peer support. Meron kaming mga, in some of the public schools, yung senior high, yun yung tumutulong sa mga junior high as they go through their adolescence. So malaking bagay yun, nakikinig sila sa isa't isa rather than from a senior like me. So mas acceptable yan, yung mga peer support groups sa mental health. So nakakatulong yan, hindi mo na kailangan ng ma-psychiatrist or ma-psychologist with just peer support groups that understand psychological first aid. Sek, napakahalaga po ng role ng data, ng datos po sa public health. So paano po pagbubutihin ng Department of Health yung data collection, lalo na po sa epidemiology at yung health monitoring po ngayong 2026? So meron tayong kaming Knowledge Management and Information Technology Service. At ngayon, taon na to, itong 2026, tayo ang chair ng ASEAN. At sinabi ni Presidente, ang ating agenda ay Artificial Intelligence or AI. So ngayon, tinututukan ko ngayon, if you have data, pwede mong i-generate through AI ang mga predictions, ang mga dashboards, and you can buy the proper medicines, the right amounts, even your logistics supply chain management will be fixed. So inaayos namin lahat ng sistema namin para ma-digitize ang healthcare sa ospital, pati yung record mo, yung pinag-usapan natin kanina, yung easier para sa bakuna, pwede kang ma-inform. And then yung information sa eGov, andyan dyan na rin yung ating saan bang clinic ang malapit, pwede kang magtanong, pwede na rin mag-patient appointment system sa iba't ibang ospital ng DOH para hindi ka pupunta doon na mahaba pala yung pila. Pupunta ka na lang yung sa time na nakaschedule ka talaga. So malaki talaga ang gamit ng, and I'm establishing several data centers in the Philippines para yung diseases, yung data na the dashboard or na visualize. Kasi ako visual ako eh. Gusto ko nakikita saan ba sa Pilipinas may outbreak, saan ba sa Pilipinas yung mga malnourished, saan ba sa Pilipinas yung may TB. Di ba yung mga lahat ng pinag-usapan natin, maaayos natin ng mas madali if we use data and digital technology. Sek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong 2026. Sa ating mga kababayan, ako'y natutuwa na ang ating pamahalaan sa pangunguna ng ating presidente, si Ferdinand Marcos Jr., ay nakatutok sa kalusugan. Sabi nga niya, 3 ang kanyang prioridad: edukasyon, kalusugan, at agrikultura. And it's very important na mapalawak natin talaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Health Secretary Ted Herbosa. Happy New Year and thank you, sir. Happy New Year, Joey. Happy New Happy New Year. Year, Cheryl.